Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, nagulat si Martin nang malaman na si Tiato ang muntik niyang nabangga. Naramdaman niya ang galit ng dati niyang nobya. Nagpursigi si Fiona na nagreview na nadatnan ni Tiato. Pero hindi nailihim sa dalaga na galit ang ina niya. Kinausap ni Martin si David na ihatid sa dadaluhan niyang handaan. Hiniling ni Jennifer kay David na turuan nito na magmaniho. Nakita ni Martin na nagpi-Facebook si David at nabasa niya ang pangalan ni Fiona. Kinausap ni Martin ang driver niya na huwag niyang sabihin kay Jennifer ang tungkol kay Fiona. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang pagkakamali at pagsisisi, dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. That love alive, I can't forget you. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko, Fiona? Ano bang nangyayari sa'yo? Mami, At ano ang iniiyakan mo? sana patawarin niyo ako. Noon pa man, nagsinungaling na ako sa inyo. Hindi ko sinasagot ang tawag ninyo dahil naguguluhan po ako. Alam ko na magagalit kayo sa akin sa ginawa kong to. Nakipagkita ako kay Daddy. Ano ang sabi mo? Paano mo nalaman ang kinaroroonan ng lalaking yon? Maintindihan sana ninyo ako. May karapatan din ako sa pagmamahal ng isang ama. Sagutin mo ang tanong ko. Paano mo nalaman ang kinaroroonan ng ama mo? Sagutin mo ang tanong ko. Paano mo nalaman ang kinaroroonan ng ama mo? Sabihin ko sa inyo, pero huwag sana ninyong pagalitan. Walang kasalanan si Maricel. Pinsan pala ni Maricel si Kuya David, na driver ng Daddy. Huwag mong sabihin sa akin, Fiona, na naglilihim ka na sa akin. Matagal din na nilihim ninyo sa akin ang tungkol sa aking ama. Ipinaliwanag ko na sa iyo ang dahilan, di ba? Di mo nararamdaman kung paano ako nasaktan. Galit ako pag umiiyak ako. Pero ipinaalala mo na naman. Ayaw ko nang masaktan kayo. May hiling sana ako sa inyo.
Huwag ninyong ipagdamot na makipagkita ako kay Daddy. Sige. Bigyan kita ng pagkakataon na magdesisyon. Mamili ka kung sino ang pipiliin mo. Ako o ang lalaking yun. Pakiusap. Huwag niyo akong pagpiliin. Pareho kayo mahalaga sa akin. Yan lang ang masasabi ko sa'yo. Kinamumuhian ko ang lalaking yon. Mami! Hindi na niya ako pinansin. Bakit din niya ako maintindihan? Ano itong mali na nagawa ko? Pero hindi lang si Chato ang pinakasalan ko. Ang problema ko ngayon, kung paano ko ipaliwanag kay Jennifer ito. Napapansin ko talaga sa iyo, Martin. Ha? Hindi ka naman dating ganito. May kailangan ba akong malaman? Kailangan na malaman mo ito. Patawarin mo ako. Tungkol ito kay Fiona. Fiona Aguilar. Fiona Aguilar? Ang dalaga na pumunta noon dito sa bahay na naghahanap sa'yo? Walang niya ka. Kung ganon, nagtataksil ka sa akin. Nagkakamali ka. Si Fiona ay anak ko sa isang nobya ko noon. At nagkikita kayo ng babaeng yon. Nagkita kami minsan nang muntik ko siyang mabangga. Pero hindi niya ako kinausap dahil galit sa akin. Kanina ka pa umiiyak, Fiona. May tissue dyan sa ibabaw ng dashboard. Pasensya ka na, Kuya David. Hindi ako iyakin ngayon lang. Dahil muntik na akong di payagan ni Mami. Pinapipili niya ako kung sino ang gusto kong kapiling, siya o si Daddy. Nangako ako kay Ma'am Chato na ihatid rin kita dito. Gusto lang ni Sir Martin na magkakilala kayo ni Madam Jennifer. Yung nadatnan ko doon sa bahay nila, siya ba ang kinakasama ni Daddy? 3 taon na silang nagsasama. 5 ang kapatid mo. At ikaw ang pang-anim. Girl, I need you. I need your love. Bakit nandito ka sa bahay? Akala ko pinasundo ni Martin kay David ang isang anak niya sa dati niyang nobya. Sobra akong nasasaktan, Papa. Bago kayo nagsama, alam mo na may anak siya. Mabuti at ipinakilala niya sa akin. Maliban lang sa dalaga ni Marie Chris. At pagkatapos, Nagsisisi ka ba? Papa, patawarin sana ninyo ako. Aaminin ko, nagkamali ako. Pero hindi ko alam kung nagsisisi ako dahil mahal ko si Martin. Yun naman pala. O, di tanggapin mo. Tanggapin mo kung ano ang pagkatao niya. Mahalin mo rin ang mga mahal niya. Aminin ko, nagalit ako kay Martin.
Pero hindi mo dapat idamay ang mga walang kasalanan. Mabuti at nandito ka na, Jennifer. Kanina ka pa iniintay ni Fiona. Fiona, si tita mo, Jennifer. Salamat at makakausap po kayo ulit, Tita Jennifer. Sana po matanggap ninyo ako na anak ni Daddy. Hindi mo kasalanan ng pagkatao mo, Fiona. At wala akong pakialam sa nakaraan ni Martin. Salamat at naintindihan mo ako. Hilingin ko na ituring mo siyang anak. Hindi ka namin aagawin kay Chato, Fiona. Ang matagal mong kapiling ay ang mama mo. Pero ang gusto ko ay ituring mo na pangalawang ina si Jennifer. Opo. Asahan ninyo yan, Daddy. Kung may oras ka at payagan ka ng mami mo, ay mamasyal ka lang dito sa bahay para may kausap ako. Dahil katulong lang ang kasama ko dito sa bahay. Kung hindi po ako busy sa pag-aaral ko, dalawin ko po kayo. Kasama si Daddy. Yan ang dapat. Huwag mong pabayaan ang iyong pag-aaral. Sige, mag-usap kayo ng daddy mo at tutulungan ko lang ang katulong na maganda ng merienda natin. Ano ang masasabi mo kay Fiona? Hindi ba siya mabait? Sa palagay ko ay magkasundo kayo. Mabait, mapagkumbaba, at may respeto kung makipag-usap. Wala naman akong magagawa kung hindi pakibagayan ng mga anak mo. Sayang at wala sila para makapagkilala silang lahat. Dapat magmahalan sila dahil magkakapatid sila. Ang saya-saya mo kanina. At bakit napabuntong hininga ka? Walang anuman ito. Huwag mo akong pansinin. Gaya ng pangako ko, Ma'am Chato, ibalik ko na si Fiona sa inyo. Mabait ang anak niyo. Kumusta naman ang trato ng asawa ng lalaking yun sa anak ko, David? Ano na yung pangalan niya, kamo? Jennifer, madam. Mabait si Jennifer. Hindi pa rin sila kasal. Naunahan ko pa. Wala akong pakialam kung hindi pa sila kasal. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Ikaw lang ang dapat na pumunta dito. At kung sakali na gusto nilang magkita, ayaw kong makita si Martin. Sige, Ma'am Chato. Sabihin ko yan kay Sir Martin. Kahit isumbong mo pa lahat ang sinabi ko, ay hindi ako natatakot. At isa pang sasabihin ko sa'yo. Ipagkakatiwala ko si Fiona sa'yo. Pero ayaw kong samantalahin mo. Asahan nyo yan, Ate Chato. Ma'am. Hindi na ako magtatagal. Baka hanapin ako ni Sir Martin. Girl, I need you. I need your love. Hindi ko masisisi si Chato kung galit sa akin, David. Pero hindi ko alam na may anak pala ako sa kanya. Mabuti at hindi ipinagdamot ni Ma'am Chato si Fiona sa inyo, sir. Hindi daw agad ipinagdapat ni Chato sa kanya. Pero nang may isip na at maintindihan at matalino, kaya sinabi ang totoo.
Kung nalaman ko lang na buntis siya noon, sana pinakasalan ko. Kung ganon, sir, minahal niyo si Monchato? Alam ko na hindi ka maniwala. At alam ko na hindi maniwala si Chato. Kung sabihin ko yan, dahil hindi ko gusto na masaktan si Jennifer. Kaya hindi sana niya malaman ang pinag-usapan natin, David. Asahan niyo yan, sir. Ayaw kong ako ang dahilan ng inyong pag-aaway. Inaantok na ako. Malapit na ang hating gabi. Ang tagal namang pumasok sa kwarto niya si Mami. Napagod siya. Nakita ko kanina na naka-online si Daddy at Tita Jennifer. Pero hindi ko sila kinausap. Ayaw kong sisihin pa ako ni Mami. Stricto naman siya. Inaatok na talaga ako. Kahit sa paaralan. Doon na lang sa paaralan ko ihabol ito. Matagal na hindi ka namasyal dito sa bahay. Busy ka ba sa pag-aaral mo? Totoo po yan, Tita Jennifer. Kahit yayain sana ako ng mga kabarkada ko na maglakwat siya kapag Sabado, hindi ako sumasama. Inuuna kong ginagawa yung mga project ko sa school. Yan ang masunurin na anak. Nag-aaral ng mabuti. Magmerienda ka pala. Ako ang nagluto niyan. Ay, ang sarap. Magaling pala kayong magluto. Turuan niyo ako, tita. Sige. Kung papasyal ka ulit dito sa bahay. Alam po ninyo, bago kayo nakita, ang akala ko istrikto kayo. Hindi pala. Mabait pala kayo. Pasensya ka na sa ipinakita ko sa'yo. Pinagkamalan kasi kita na kinagbabaliwan ni Martin. Yun pala, anak ka niya. Ikaw, hindi ba sinabi ni David sa iyo? Inulit-ulit ko sa kanya. Kinasusuklaman kita na magkita. May dapat liwanagin, Chato. Bakit hindi mo sinabi noon na may anak tayo? Matagal ng panahon yan. Hindi na kailangan na ipaliwanag ko sa iyo. Pero bigla kang nawala sa paningin ko. Nasaktan ako nung malaman ko na hindi lang ako ang babae sa buhay mo. At kahit sabihin ko na buntis ako, hindi mo rin pananagutan ang karangalan ko. Diyan ka nagkakamali. Hanggang dito na lang ang usapan natin. Huwag mo nang ulitin ang mangistorbo sa akin kung ayaw mo na makarating sa asawa mo. Okay. Hindi ko ipagdadamot si Fiona sa iyo. Pero wag naman ninyong agawin lahat ng pansin ni Fiona na anak ko. Mabuti naman at ipinasyal ka ni Jennifer dito sa farm, Fiona. Masaya ako at nakilala kita. Masaya rin po ako na makilala kayo, Lolo Roberto. Sanggol pa lang daw ako noon nung magkasunod na pumanaw ang mga magulang ni Mami. Malayo naman ang mga kamag-anak namin at umalis kami doon sa aming lugar dahil nagbuntis na dalaga si Mami. Ngayon lang tayo nagkita pero marami ka na agad na ikwento tungkol sa iyong mga naging buhay, Apo. Madaldal po ako, Lolo. Madalang kasi akong maging masaya. Bakit naman? Bawal ba sa mami mo na tumawa ka?
Ano kasi po, Lolo? Kung ano na naman ang sinasabi niyo kay Fiona, Papa. Nalungkot na siya. Kasalanan niyo pag umiyak siya. Oh, Pareho kami niya busy ni Mami, Lolo. mm, Trabaho lang siya ng trabaho para kinabukasan. Samantalang ako, concentrate naman ako sa pag-aaral. Matalino si Fiona, Papa. Lagi na siyang nakakakuha ng pinakamataas sa exam nila. kung magkaroon ng anak sina Jennifer at Martin, babae sana na kagaya mo, matalino. Alam po ninyo, kung hindi pumunta na nag-seminar si Mami doon sa Davao, baka hindi sana ako nakasama kay Tita Jennifer. Ang alam yata ni Fiona ay hindi ko malalaman. Hindi siya makapagsisinungaling at hindi rin makapagsisinungaling ang katulong dahil pagagalitan ko. Ang Jennifer na yun ang sumunto kay Fiona at ipinagpaalam na ipasyal niya doon sa bukid nila. Mula sa pagkabata ni Fiona, ay hindi naranasan ang pumunta sa bukid. Ang babaeng yun, bakit hindi nagpaalam sa akin? Pinagtutulungan nila ako ng Martin na yun. Hindi pwede. Kakausapin ko si Fiona pag uwi niya. Patawarin po ninyo ako kung hindi ako nagpaalam sa inyo, Mami. Ang saya doon sa farm ni Lolo Roberto at napakabait sa akin si Tita Jennifer. Masaya ka na nagkukwento, Fiona. Nakuha na nila ang loob mo. Kahit yung ama ng madasta mo. Mabait daw ako, Mami. Hindi kagaya ng mga ibang kapatid ko. Ayaw kong pag-usapan natin ang mga kapatid mo. Mami, Magtapat ka sa akin, Fiona. Mas masaya ka ba sa madrasta mo kesa sa akin na ina mo? alam ninyo, masaya ako dahil nagsiselos kayo kay Tita Jennifer. Ibig sabihin niyan, mahalaga din ako sa inyo. Talaga naman. Ano ba sa palagay mo? Kaya ako nagagalit sa'yo dahil ayaw kong magaya ka sa akin. Ipinapangako ko, hindi po ako makikipagnobyo hanggat di ako nakakapagtapos na pag-aaral, Mami. Dapat lang. At wag mo akong tularan na hindi ko pinili ang mabuting nobyo. Talagang malapit kayo ni Fiona. At kayo pa ang magkasama. Paano naman kasi? Lagi kang busy sa trabaho mo. May pupuntahan ba kayo ni David bukas? Hindi ko kayo masamahan, Madam Jennifer. Ako na lang magmamaneho pag namasyal kami ni Fiona. Tawagan mo ako at baka susunod din ako. O kaya pupunta rin kami ni David. Sir, excuse me po. Iwan ko muna kayo. Sagutin ko lang ang tawag na ito. May problema yata dun sa bahay. Matagal na kami hindi kumain dito ni Martin sa restaurant na ito. Mayayaman lang ang mga customer dito. Ang sasarap ng putahe dito, pero ang mahal. Huwag mong isipin ang bayad. Maraming perang daddy mo? Ay, tita, may tatanungin sana ako sa inyo. Isinasama mo rin ba ang mga kapatid ko? Hindi naman. Hindi naman malayo ang loob nila sa akin. Lalo na sina Krisha at Manet.
Kahit ako, parang hindi nila ako gustong kapatid. Si Mami yun. Nakita niya kami. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mangyayari sa pagkakataon na yon? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Pagkakamali at Pagsisisi. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.